mga inday, for today's mini vlog, itong video na to guys na ipapakita ko sa inyo ay ang video na ito bago ako magbakasyon sa Pilipinas. At dahil nga magbabakasyon tayo, kailangan natin maging maganda o di ba magpaganda kasi baka anong sabihin ng mga marites sa Pilipinas na ay galing siya sa abroad, ganyan yung itsura, charing. Kaya ito na guys, naglalakad na ako dito. Ito ay malapit lang ito dito sa aming lugar, di ba? Ang ganda ng aming lugar, ng aming village. Village, mayaman yan. Ito ang lalaki ng bahay, o di ba? Galing ako doon sa kabilang panig at nandito na ako sa kalsada. Kaso nga lang, sobrang init, kaya haggard ang person. Makakapunta man ako sa pupuntahan ko, ay wala na, pangit na tayo guys. Kaya ito na guys, binabaybay ko na yung daan papunta sa may kung saan ako maghihintay ng taxi. Kasi nga, doon malayo tayo sa kalsada. Siyempre, habang naglalakad ako guys, dapat hindi mawala ng mga video, ng mga picture. Kasi nga 'di ba, chine-cherishe ko yung moment ko dito sa bansang Kuwait. Kasi gusto ko pag-uwi ko sa Pilipinas at nang hindi na ako dito babalik, hindi na ako mag-abroad or magpo-for good na ako guys, ay pag-scroll ko sa aking cellphone, ay makikita ko siya. And then maalala ko kung anong ginawa ko that time, and then kung ano yung mga nangyari ko sa buhay ko dito sa bansang Kuwait. Alam nyo, mga inday, dati, takot na takot ako dito pumunta kasi ang dami ditong namamatay ng mga katulong. Pero siguro dito ako nakatadhana at sa wakas at salamat sa Diyos na medyo swerte naman tayo. Medyo okay naman ang ating kalagayan. Although marami pa din nangyayaring mga patayan dito ng katulong. Pero magdasal na lang tayo na sana wag mangyari sa atin. And then sa mga katulad kong katulong, ingat-ingat din! Itong place na to guys ay malapit ito sa kung saan ako maghihintay ng taxi. Siyempre, di maiwasan na hindi mag-video kasi ang ganda ng lugar. Saka sobrang peaceful or napakatahimik. Kasi nga, pag umaga dito, walang mga taong naglalakad-lakad kasi mga tulog. Kasi para silang mga aswang, mga inday. Sa gabi gising, late na matulog. Tapos sa umaga, tulog sila, late na sila magising. Ganyan yung mga buhay nila dito. Kaya wala kang makikita dyan na naglalakad-lakad. Ako lang. Wala talagang iba. Siyempre may mga tao dyan sa coffee shop kasi bukas na kasi mga nag-entertain na sila ng customer for delivery. Mga delivery na. Wala man ganyan mag-pick up kasi magkakatao dyan guys sa bandang hapon na. Pag pupunta ka dyan ng bandang hapon, maraming tao. Kaso ngayon ay tag-init dito that time, wala masyadong tao kasi mainit. Kaya lalabas sila sa... At ito na nga mga inday, nakasakay na ako sa taxi, o diba? Social ang kadama, nakataxi pa, charing. Alam nyo, gusto ko sana mag-bus kasi mura lang ang bayad sa bus. 250 pesos lang. I-compare mo sa taxi. Kung pupunta ng Salmiya, ang bayad ay 2 kd. Kaso natatakot ako at baka ako mawala. Ay, hindi ko alam kung saan ako bababa, charing. Kaya sa tagal ko dito sa Kuwait, hindi ko pa na-experience mag-bus. Sana one time, ma-experience ko siya. Kasi syempre, gusto ko din ma-experience ang bus dito sa Kuwait. Kasi madaming bus dito. Papuntang Salmiya, papuntang city, at kung saan-saan pa. O diba, grabe yung pakit sa sasakyan. Nahihiyan ako dyan sa driver kasi nakikipag-usap siya sa akin. Pero hindi ko siya sinasagot. Kasi busy ako sa pagbibideo, diba? Yan ang buhay ng kadama. Yan ang buhay ni Inday dito sa bansang Kuwait. Alam niyo mga Inday, lahat ng mga ina-upload ko, ayan mga kaganapan ng aking buhay dito sa bansang Arabo sa aking pagkakatrabaho bilang isang kadama or katulong or atsay dito. Kaya huwag kayong magsasawang manood sa aking mga video. For today, pupunta ako ng Salmiya. Kasi syempre, malapit na tayo magbakasyon. Ilang days na lang ay magpa-flight na ako. Kaya nagpaalam ako sa amo ko na lalabas ako. Pero wala ko guys maraming pera. Nabit-bit pauwi. Kaya hindi ako masyado namili. Ngayon, ang purpose ko lang kung bakit ako lumabas, kasi magpapa-salon ako, magpapalinis ako ng aking kuko, magpapa-manicure sa pedicure. Kasi syempre, uwi tayo.
Maraming nakaabang na mga marites sa Pinas. Pag nakita nila na yung kuko mo ganon, anong ginawa mo dito? Parang hindi ka naman nag-abroad, parang sa bundok ka pupunta. Charot! Kasi nga, sa tagal ko dito, bago ako umuwi guys, ay nag-stay muna ako dito ng 4 years. Sa tagal ko dito sa Kuwait guys, hindi talaga ako nakapagpalinis ng kuko. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi ang mahal ng bayad. Nanghihinayang ako guys, kaya tiniis ko na lang. At ito na guys, nandito na nga at feeling doon niya ang kadama for today, o diba? Pagdating ko doon sa salon, binabad ka agad ng aking paa kasi ang daming habang busy si ate sa pagpe-prepare sa mga gagamitin sa aking paglilinis sa akin, ay nagbibideo ako kaso sabi niya bawal daw. Kaya tinigil ko na magbideo sa loob ng salon. O diba? Yan ang buhay guys ng kadama. Minsan, magpa-beauty rest din kasi kailangan din natin yan. Ito daga, nagumpisa na si ate maglinis ng aking paa at ginadkad niya ang aking mga kalyo. O diba? Ang dami kong kalyo guys kasi nga nakababad siya na ilang minutes. Kaya syempre lalambot na yan at matatanggal na yung mga dead skin ng aking paa. O diba ang sarap sa pakiramdam kapag ganyan na experience mo magpalinis ng paa. At ito na nga guys, piniprepare na ni ate. Ang dami niyang nilalagay dyan. Nilagay niya ng cream. O diba? Social ang kadama for today. Kasi nga, kailangan natin magpa-beauty rest. Kasi nga, kailangan natin maging presentable sa ating pag-uwi. At ito na nga, habang pakalagay niya ng cream at hinihintay niya matuyo, pinapili niya na ako ng kulay ng cutex or ng gusto ko daw. Kaso, hindi naman ako mahilig sa mga iba-ibang kulay guys. Kaya sabi ko, bahala na kung ano. Kasi ang skin ko kasi guys ay mahirap hanapan ng kulay na babagay. At ito na, nag-start na silang magtanggal ng mga ingrown. As in, ang lalaki ng ingrown. Kasi, imagine, 4 years na walang linis-linis ang aking mga kuko. Ngayon lang. Kasi nga, sobra akong namamahalan. At ang napili ko palang kulay ng cutex gaya parang red or maroon, di ko alam. Kasi yan lang naman ang babagay sa kulay ng skin ko at mahilig na din naman ako dyan. Katapos sa paa ay sa kamay. Alam nyo guys kung magkano binayad ko dyan? 5KD up and down. Manicure, pedicure. Ibig sabihin magkano yung 1,000 sa Pilipinas. Ang pinalagay kong kulay ay colorless lang. Kasi hindi pa naman ako nito magpa-flight. Matatanggal lang naman, sayang lang. Kaya sabi ko, colorless lang. Kasi siyempre maglilinis pa ako, maglalaba pa ako, magpapalatsa ako pag uwi ko. Kaya ito yung lugar sa Salamia. O diba, ang ganda. Marami ditong namamasyal guys. Kasi itong tinaguriang na Little Manila dito sa Kuwait. Dito kasi maraming mga restaurant, mga Pampilipino. At dito talaga kadalasan tumatambay yung mga Pinoy kasi medyo malapit lang ito sa city. At saka marami na din dito bilihan kung gusto mo bumili ng mga damit. Marami din dito mga shopping mall. At ang sarap dito tumambay kasi maaliwalas, presko. At kapag nagutom ka, ang daming mabibilhan ng pagkain, o diba? Naglalakad-lakad ako kasi naisip ko parang gusto kong kumain. Kaso, yung pera ko guys ay limited lang. Kaya di masyadong gumastos kasi mamamasahe pa ako. Nagbayad ako sa salon, sa pedicure, manicure ko. Magkano nang nagastos ko for today. Kailangan natin magtipid kasi baka uwi tayo na walang pera. Sa Pilipinas pa naman, kala nila pag nagbakasyon yung mga Pinoy o pag nag-uwi, sako-sako yung dalang pera. Hindi nila alam, wala talagang pera guys. Ang gusto lang naman ay magbakasyon para makapagpahinga at syempre higit sa lahat ay makasama ang pamilya. Diba guys? Yun ang importante. At pumasok nga ako dito sa isang restaurant na Pilipino yung mga sinaserve nila. Sa sobra kasing init. Kasi sabi ko maya-maya na ako uwi. Magpapalipas muna ako ng oras dito. Hindi ko alam kung anong in-order ko dito guys. Basta nag-picture-picture lang ako dyan at nagpa-cute. Tapos si kabayan tanong ng tanong ko anong gusto ko. Tapos nahiya naman ako kaya bumili na lang ako ng medyo mura lang. Siguro yung binili ko dyan ay naghahalaga lang ng 1KD para hindi naman ako mahiya kasi pumasok nga ako sa restaurant nila. Syempre pag pumasok ka ibig sabihin kakain. Ang hindi nila alam, pumasok lang ako para magpa-cute, mag-picture, mag-video. Yun lang naman ang purpose ko guys. O diba?
Sa buhay natin, kailangan din natin mag-enjoy. Kahit tayo ay naghahanap buhay para sa ating pamilya, wag natin isipin or wag natin pabayaan ang ating sarili. Kasi kung pinabayaan natin ang sarili, paano na tayo? Paano na tayo makakapagtrabaho? Paano na ang pamilyang naiwan natin sa Pilipinas? Kaya sa mga katulad kong OFW dyan, laban lang. Kaya natin. At ito na mga Inday, nag-decide na akong umuwi kasi sobrang init that time kasi summer talaga. Mga June to, mga May siguro kasi ang uwi ko June. Siguro lumabas ako 2 beses bago ako umuwi. At ito na, naisipan ko nang umuwi kasi so napagod na din ako at siyempre wala naman ako masyadong maraming pera kasi kailangan mo kasi pag lumabas ka tapos magtatagal ka sa labas, dapat may budget ka, diba guys? Kasi marami kang makikita at maiinggit ang iyong mga mata at mapapagastos ka talaga. Pero hindi ako pwedeng gumastos ng marami kasi nga, konti lang yung madadala kong pera sa Pilipinas. Alam niyo kung magkano lang? Ang binigay lang na 2 buwan na vacation pay ng amo ko ang pera ko guys at wala talaga akong ipon. Kasi mahirap mag-ipon, lalong-lalo na sa sitwasyon ko guys na mag-isa lang ako nagtataguyod sa aking 2 anak. Kaya sa mga magbabakasyon dyan, kahit konti lang yung pera nyong dala, magbakasyon kayo. Ang importante ay makasama natin ang ating mga pamilya. Kaso minsan, hindi talaga natin napipigilan